Sa isang baryo sa Sorsogon, malapit sa dagat at napapaligiran ng nyugan, lumaki si Mark na may simpleng pangarap lamang, ang mabuhay ng payapa kasama ang kanyang inang si Aling Elena. Hindi marangya ang kanilang bahay. Gawa lamang iyon sa kahoy, may bubong na yero at may maliit na bakuran kung saan nagtatanim ng kamatis at sili ang kanyang ina. Ngunit sa murang isip ni Mark, sapat na ang maliit nilang tahanan dahil puno iyon ng pagmamahal. Mabait si Aling Elena. Kahit kapos sila sa pera, sinisikap nitong may mainahim na pagkain sa umaga at malinis na damit ang anak. Palagi nitong sinasabi kay Mark, "Anak, hindi man tayo mayaman, huwag mong kakalimutang maging mabuting tao. Ang mabuting puso, hindi kailanmang nawawala ng halaga." Ngulit dumating ang panahon na nagsimulang manghina si Aling Elena. Noong una ay inakala nilang simpleng lagnat lamang. Ngunit habang tumatagal ay lalo itong namayat at hindi na makatayo. Sa mga huling linggo nito, halos hindi na ito makabangon mula sa higaan. Doon mas dumalas ang pagdalaw ng kapatid nitong si Mang Rogelio, isang masipag at mabait na lalaking naghahanda noong bumalik sa abroad para magtrabaho. Isang gabi, mahina ang ilaw ng lampara at maririnig lamang ang alon sa malayo. Hinawakan ni Aling Elena ang kamay ng kanyang kapatid at mahina niyang sinabi, "Kuya Rogelio, kapag nawala ako, ikaw na ang bahala kay Mark. Huwag mo siyang pababayaan." Namula ang mga mata ni Mang Rogelio. "Hindi ko siya pababayaan, Elena. Pangako ko sa'yo." Narinig mismo iyon ni Mark na noon ay nakaupo sa gilid ng kama. Kahit bata pa siya, tumimo sa isip niya ang pangakong iyon. Ilang araw matapos noon, pumanaw si Aling Elena. Sa pagkamatay ng kanyang ina, tila nawala rin ang liwanag ng kanilang bahay. Ngunit kumapit si Mark sa pag-asang may tiyuhin siyang nagmamahal sa kanya. Dahil kailangan ng bumalik ni Mang Rogelio sa abroad, naiwan si Mark sa puder ng asawa nitong si Aling Nena. Nung una, maayos pa ang pakikitungo nito. Pinapakain siya, pinapapasok sa paaralan, at kung minsan ay pinapapabilin pa ng kakanin sa tindahan. Ngunit habang lumilipas ang mga buwan, nagbago ang lahat. Mahilig palang magsugal si Aling Nena. Sa hapon, nasa bahay nito ng kumpare para sa tong-its. Sa gabi, nasa kabilang purok para sa mahadyong. Kapag may sabong, lihim pa itong tumataya gamit ang perang hindi naman kanya. Kapag nananalo, malakas ang tawa nito at akala mo'y mabait sa lahat. Ngunit kapag natatalo, umiitim ang mukha nito sa galit. At palaging si Mark ang napaglalabasan. "Bakit hindi mo pa nahuhugasan ng mga plato?" Sigaw nito, kakagaling lamang mula sa sugalan. "Kagagaling ko lang po sa poso, tiya." Isang malakas na sampalang tumawa sa kanyang pisngi. "Huwag kang sumasagot sa akin." Mula noon, tuluyan ang nagbago ang buhay niya. Siya ang nag-iigib ng tubig, nagsisibak ng panggatong, naglilinis ng bahay, at naghuhugas ng pinggan. Tuwing may padala si Mang Rogelio sa abroad, sinasabi ni Aling Nena na iyon daw ay para sa matrikula ni Mark, sa pagkain at sa pagpapaayos ng bahay. Mulit sa totoo lang, nauuwi lamang iyon sa baraha, pustahan at mga luho nito. Naririnig minsan ni Mark ang tiyahin niyang nagyayabang sa mga kaibigan. "May padala na naman si Rogelio. Tara, bawi tayo mamaya." Kapag tumatawag si Mang Rogelio, laging nakabantay si Aling Nena sa tabi ni Mark. "Kumusta ka na, iho?" tanong ng tiyuhin mula sa telepono. "Ayos lang po, tiyo. Nagpapadala ako para sa pag-aaral mo. Mag-aral kang mabuti, ha?" "Opo, tiyo." Hindi niya kayang magsumbong. Bawat salita niya ay binabantayan ng matalim na tingin ni Aling Nena. Isang beses, matapos ng medyo mahabang tawag nila ni Mang Rogelio, pinagpapalo siya nito kinabukasan gamit ang walis tingting. "Ano ang sinabi mo sa asawa ko?" sigaw nito. "Wala po, tiya. Sinungaling." Sa paglipas ng panahon, lalong naging mabigat ang buhay ni Mark. Pinahinto siya sa pag-aaral nang mag-15 siya. "Wala tayong pampaaralan sa iyo,"
Sabi ni Aling Nena, magtrabaho ka na lang dito para may silbi ka. Alam niyang kasinungalingan yon. Naririnig niyang dumarating ang padala ni Mang Rogelio. Nakikita rin niya na may bagong damit minsan ang kanyang tiyahin, may bagong hikaw at may pera pang pantaya. Samantalang siya, lumang-luma na ang tsinelas at punit-punit na ang dalawang salitan niyang damit. Madalas tumatakas siya sa likod bahay sa gabi at nauupo malapit sa niyugan. Tanaw niya doon ang dagat at sinasabi ang sama ng loob sa alaala ng kanyang ina. Nay, pagod na po ako. Ngulit, dumating ang gabing tuluyan ng nabasag ang natitirang pagtitiis niya. Umalis si Aling Nena isang hapon, may dalang bag na siguradong may lamang padala ni Mang Rogelio. Gabi na nang ito'y umuwi. Pagpasok pa lang nito sa bahay, alam na agad ni Mark na talo na naman siya sa sugalan. Marahas nitong hinahis ang bag sa lamesa. Wala na itong laman. Naubos! Sigaw nito. Naubos lahat! Tahimik si Mark habang hinahalo ang nilulutong gulay. Pati yung para sa bahay naubos, pati yung para sa'yo sana. Lumapit si Aling Nena, hinablot ang kwilero ni Mark at halos isubsob ang mukha nito sa kanya. Malas kasi sa buhay ko. Pagkatapos ay hinablot nito ang pamalong kawayang sa tabi ng dinding at walang habas na siyang pinagpapalo sa likod, balikat at braso. Nang bumagsak si Mark sa sahig, sinipa pa siya sa tagiliran. Hindi na siya umiyak. May bahagi ng puso niyang tuluyan ng namanhid. Nang makapasok sa kwarto si Aling Nena at maisara ang pinto, nanatili si Mark sa sahig ng matagal. Tahimik ang bahay, tanging alon sa malayo at hangin sa bubong ang maririnig. Dahan-dahan siyang bumangon, kinuha ang lumang sako, isinilid ang dalawang damit, ang litrato ng kanyang ina at isang pirasong pinapay. Lumapit siya sa lumang larawan ni Aling Elena at bumulong. Nay, aalis na po ako. Sa gabing iyon, nang walang buwan at halos walang ilaw sa baryo, lumabas si Mark ng bahay nang hindi lumilingon. Ang dala niya ay takot, gutom, pasa at munting pag-asang baka sa dulo ng daan may buhay na hindi siya kailangang saktan para lamang mapansin. Hindi alam ni Mark kung gaano kalayo ang mararating niya, basta ang alam niya ay hindi na siya dapat bumalik. Madaling araw nang makarating siya sa gilid ng highway palabas ng bayan. Mahabdi pa ang mga pasa sa kanyang katawan at bawat hakbang niya ay parang may kirot na umaakyat mula sa tagiliran hanggang dibdib. Wala siyang pera. Wala rin siyang kaalam-alam kung saan tutungo. Ngulit sa unang pagkakataon, kahit takot siya, may kaunting gaan sa pakiramdam dahil wala nang si Aling Nena sa likod niya. Pagsikat ng araw, nanghihina na siya sa gutom at puyat. Umupo siya sa tabi ng kalawanging karatula sa highway at kinain ang huling pirasong tinapay na dala niya. Hindi pa niya nauubos ang kalahati nang may malaking truck na huminto sa di kalayuan. Kargado iyon ng mga gulay at sako-sakong niyog. Bumaba ang driver at pahinante para tignan ang gulong. Huminga ng malalim si Mark at nilapitan ng mga ito. Kuya, pahos niyang sabi. Makikisakay po sana ako, kahit hanggang saan lang. Napatingin ng driver sa kanya. Saan ka pupunta? Maynila po. Napakunot noo ang lalaki. Maynila? Mag-isa ka? Tumanggo si Mark. Matagal siyang tinitigan ng driver. Marahil ay nakita nito ang pasa sa braso niya, ang pagod sa muka at ang pagkagutom sa kanyang mga mata. Sa halip na magtanong pa, dumura lamang ito sa gilid at nagsabing, sumakay ka sa likod. Pag may checkpoint, magtago ka sa pagitan ng mga sako. Salamat po kuya. Umakyat si Mark sa likod ng truck at sumiksik sa pagitan ng mga gulay. Nang umaddar yun, unti-unti niyang naramdaman na totoong palayo na siya sa Sorsogon. Mahaba ang biyahe. Minsan ay sobrang init sa likod ng truck. Minsan naman ay maalog at halos mahulog siya sa pagkakasandal. Tuwing tumitigil sila, binibigyan siya ng pahinante ng kaunting tubig at ilang pirasong tinapay. Hindi man sila madaldal, sapat na ang kabutihan nilang yun para mapasalamatan ni Mark ang pagkakataong makarating sa ibang lugar. Habang nakatanaw siya sa dumaraang tanawin, mga bukid, bundok, kabayanan at mga kalsadang tila walang katapusan, lalo niyang naramdaman kung gaano kaliit ang baryong iniwan niya at kung gaano kalaki ang mundong hindi pa niya kilala. Pagsipat sa Maynila, gabi na, bumungad sa kanya ang lungsod na hindi natutulog. Ilaw, busina,
usok at dagsa ng tao. Hindi tulad ng Sorsogon, parang lahat ay nagmamadali rito. Lahat ay may pupuntahan. Lahat ay tila may laban na kailangang habulin. Bumaba siya sa may palengke, bitbit ang kanyang sako at kaba. Hanggang dito na lang kami, sabi ng driver. Opo, maraming salamat po. At sa isang iglap, nag-isa na naman siya. Sa mga unang araw, gumala siya sa paligid ng palengke at mga terminal. Minsan ay tumutulong siyang magbuhat kapalit ng piso o 5. Minsan ay nakikiusap siya sa mga karinderya kung may tira silang sabaw. Natutulog siya sa bangketa, sa ilalim ng saradong tindahan o sa may tulay kung saan naroroon ang iba pang taong walang tahanan. Doon niya unang naramdaman ang tunay na hirap ng pagiging palaboy. May mga gabi na ninanakawan ang natutulog sa tabi niya. May mga araw na kahit gutom na gutom siya, wala pa ring trabaho o maiipon. May isang pagkakataon pang itinabo siya ng isang tindero dahil akala nito ay magnanakaw siya. Unti-unti, natutunan niyang maging alerto. Huwag magtiwala agad. Huwag ipakita na may kaunting barya. Huwag matulog ng malalim. Lumipas ang ilang linggo bago niya kilala si Berto, isang may edad ng basurero na may kalawanging at umiingit na kariton. Isang umaga, nakita si Mark na namumulot ng bote at plastik sa likod ng palengke. "Hoy," sabi nito, "huwag mong isama ang basa sa tuyo. Bababa ang presyo." Napatingin si Mark. "Hindi ko po alam." "Ngayon alam mo na." Mula noon, pinayagan siya ni Berto na sumama sa pangangalakal. Dito nagsimula ang bago niyang buhay bilang palaboy at basurero sa Maynila. Maaga silang umiikot sa likod ng palengke, estero, apartamento at mga gusli. Namumulot sila ng bote, bakal, karton, tansan, sirang bentilador at kung ano-ano pang may pwedeng mapagkakitaan sa junk shop. Mahirap ang buhay na iyon. Mabaho, nakakapagod. Minsan ay may sugat sa kamay dahil sa yero. Minsan ay basa ang paa sa maruming tubig estero. Minsan ay kalahating pandesal lamang ang hapunan. Ngunit sa kabila ng lahat, may isang bagay na kakaiba sa buhay niyang iyon. Wala nang sumisigaw sa kanya gabi-gabi. Wala nang nanghahampas sa kanya dahil sa pagkatalo sa sugal. Sa unang pagkakataon, ang gutom at hirap niya ay laban niyang sarili, hindi kapalit ng galit ng ibang tao. Unti-unting tumigas ang mga palad ni Mark at tumalim ang kanyang mata sa paghahanap ng mga pwedeng ibenta. Natutunan niyang kilalanin kung alin ang may halagang bakal, alin ang pwedeng baklasin, at alin ang tatanggihin ng junk shop. Kahit papano, natutunan din niyang mabuhay sa lungsod. Isang hapon, matapos ang mahabang ikot sa paligid ng palengke, may nakita siyang kaguluhan sa gilid ng kalsada. 3 tambay ang nagtatawanan habang inaapi ang isang matandang pulubi. Sinisipa nila ang supot nito at ikinakalat ang laman sa daan. Huminto si Mark. Sa dibdib niya, may kirot na pamilyar na pamilyar. Ang kirot ng isang taong matagal nang walang kakampi. At kahit gutom, pagod at kapos siya, alam niyang hindi siya pwedeng dumaan na parang wala siyang nakita. Mabagal, mulit matatag ang hakbang ni Mark habang papalapit sa kumpul ng mga tambay. Wala siyang sandata. Wala rin siyang kasiguraduhang hindi siya masusuntok o matutulak. Ngunit sa paningin niya, ang nakikita niyang matandang pulubi sa gitna ng kalsada ay para ring sariling refleksyon niya. Isang taong pinagnaruan ng buhay at minamamaliit ng mga mapag-abuso. "Kuya, tama na po. Hayaan niyo na siya." Napalingon ng pinakamalaki sa 3. "At sino ka naman?" "Wala naman siyang ginagawa sa inyo." Natawa ang isa. "Ha, basurero, nakikialam pa." Hinilan ng tambay ang lumang supot ng matanda at ikinalat sa kalsada ang laman nito. Lumang bote, basag na tasa, sirang payong at ilang diaryong tinupi ng maayos. Nakita ni Mark kung paanong nanginig ang kamay ng matanda habang pinagmamasdan ang mga gamit niyang nagkalat sa maruming tubig sa gilid. "Bumalik kayo sa inuman niyo," sabi ni Mark, habang ramdam niyang nanlalamig ang kanyang mga daliri sa takot. Sa isang iglap, itinulak siya ng pinakamalaki sa dibdib. Napaatras siya at muntik nang matumba. Nagtawanan ng dalawa. "Ano, lalaban ka?" Hindi sumagot si Mark. Sa halip, yumuko siya at pinulot ang basag na tasa ng matanda. Isinunod niya ang mga bote at payong. "Lolo,
Akin na po, tutulungan ko na po kayo. Marahil ay hindi inaasahan ng mga tambay ang ganoong sagot. Inakala nilang iiyak siya o tatakbo. Ngunit nang nagsimulang lumingon ang ilang tindera at tricycle driver sa gulo, nagmura ang mga ito at tuluyan ng lumayo. Nang sila'y makaalis, dahan-dahang lumuhod si Mark sa tabi ng matanda at inayos ang mga gamit nito sa supot. Ayos lang po ba kayo? Tumingin ang matanda sa kanya. Gusot ang damit nito at tila ilang araw nang hindi nakakakain ng maayos. Ngunit kakaiba ang mga mata nito. Matalas, malinaw, at tila may kung anong lihim na alam. Bakit mo ako tinulungan? Tanong ng matanda. Hindi agad nakasagot si Mark. Kasi po, alam ko ang pakiramdam ng walang kakampi. Sandaling natahimik ang matanda. Pagkatapos, ay bahagya itong ngumiti. Kinapa ni Mark ang kanyang bulsa at inilabas ang 2 pirasong pandesal na itinabi niya sana para sa hapunan. Inabot niya iyon kasama ng kaunting tubig. Ito na lang muna po. Hindi agad tinanggap ng matanda ang pagkain. Sa halip, matagal muna nitong tinitigan si Mark. Saka ito nagsalita. Maraming tao ang nakakita, pero ikaw lang ang huminto. Huwag niyo na pong isipin yun, Lolo. Kain na pong kayo. Tinanggap ng matanda ang pandesal, ngulit bago pa man ito kumagat, may kinapa ito sa ilalim ng maruming damit at inilabas ng isang lumang singsing. Hindi ito mukhang mamahalin sa unang tingin. Kupas ang kulay, tila luma at nalintad sa ulan at araw. Ngumit may kakaibang mga ukit iyon sa paligid, parang dahon at mga guhit na hindi maintindihan ni Mark. Ito, sabi ng matanda, sayo. Nagulat si Mark. Hindi na po, Lolo. Baka mahalaga po yan sa inyo. Mas mahalaga ito sa taong marunong maawa. Ano po ba yan? Isang bagay na hindi para sa sakim. Napakagat labi ni Mark. Nais niyang tumanggi, nguit may kung anong bigat at init sa tinig ng matanda na nagpahunti sa kanya. Dahan-dahan niyang tinanggap ang singsing. Salamat po. Huwag mo munang maliliit ang mga bagay na mukhang ordinaryo. May mga yaman na hindi nakikita ng karaniwang mata. Tila may gustong itanong si Mark, ngunit nang dumaan ang isang jeep at pansamantalang natakpan ng usok ang matanda, ilang segundo lamang ang lumipas at wala na siya sa kinauupuan nito. Napakurap si Mark. Wala man lang bakas ng maruming supot o yapak, para bang bigla na lamang siyang naglaho. Hindi niya masabi kung guni-guni lamang ba iyon ng gutom at pagod. Ngunit ang singsing sa kanyang palad ay totoo. Mabigat ito, malamig, at pila may sariling katahimikang hindi niya maipaliwanag. Mula noon, itinago niya ang singsing sa bulsa ng sako niya. Hindi niya ito isinuot. Sa totoo lang, ilang beses na niyang iniisip na isanla iyon kapag sobrang gipit na siya. Ngunit sa tuwing hahawakan niya ang singsing, naaalala niya ang mga salitang binitiwan ng matanda. Parang may pumipigil sa kanyang ipagpalit iyon sa madaling pera. Lumipas ang mga araw. Nagpatuloy siya sa pamasura kasama si Berto. Isang umaga, habang naghahalongka siya sa likod ng isang lumang bodega, may hinila siyang sirang ero na nakasiksik sa tambak. Hindi niya namalayan ang nakausling matalim na bahagi nito. Dumilas ang kamay niya at isang mahabang hiwa ang lumitaw sa kanyang palad. Ay, impit niyang sabi. Umupo siya sa tabi ng tambak. Naghaanap ng basahan sa sako niya para ipantapal sa sugat. Habang kinakapkap niya ang loob nito, nahulog ang singsing at gumulong sa tabi ng kanyang dugo ang kamay. Bago pa niya ito mapulot, may ilang patak ng dugo ang tumatak sa mga ukit nito. Sa mismong sandaling iyon, tila bahagyang kumislap ang singsing. Napaatras si Mark. Unay inakala niyang tama lamang ang tama ng araw. Ngulit maya-maya, uminit ang metal sa paraang hindi normal. Kumabog ang dibdib niya habang dahan-dahan niyang pinulot iyon. Sa kakaibang kaba, ipilasok niya sa daliri ang singsing. At biglang nanlinaw ang kanyang paningin. Napatingin siya sa isang lumang kahon na nasa harap niya. Sa halip na ang panlabas lamang nito ang makita,
tila luminaw sa isip at mga mata niya ang laman sa loob. Isang lumang relo, 2 pilak na kutsara, at isang maliit na kwintas. Napatayo siya. Tinignan niya naman ang isang malaking batong nakahalo sa sirang semento at yero. Sa karaniwang tingin, ordinaryong bato lamang iyon. Ngunit ngayong suot niya ang singsing, may maningning na berdeng ubod siyang nakikita sa loob. Parang isang mahalagang bato na nakakubli sa makapal na saplot. Napaatras siya sa pagkabigla. Hindi niya maunawaan ang nangyayari, ngunit malinaw na may nabuksang kakaibang paningin sa kanya. Isang paninging kayang sumilip sa mga ordinaryong bagay at makita ang yaman na nakatago sa loob. At sa sandaling iyon, nagsimulang umikot ang kapalaran ni Mark sa direksyong hindi niya kailanman naisip. Buong araw na tila naninibago si Mark sa sariling mga mata. Paulit-ulit niyang sinusubukang alisin at isuot muli ang singsing. Kapag wala ito sa daliri niya, karaniwang kahon lamang ang kahon at simpleng bato lamang ang bato. Ngulit kapag naisuot niya ulit, may mga bagay na tila nagiging malinaw sa kakaibang paraan. Hindi naman nawawala ang panlabas na anyo nila. Ang nangyayari, para bang may panibagong layer ng paningin na dumaragdag. Isang lihim na tinging nagpapakita sa kanya kung ano ang nakatago sa loob. Una niyang sinubok ang lumang kahon. Binuksan niya ito ng marahan at halos na paatras nang makitang naroon nga ang lumang relo, ang pilak na kutsara, at ang maliit na kwintas na nakita niya kanina. Hindi na iyon nagkataon. Sunod niyang pinulot ang batong may maningning na berdeng ubod sa loob. Mabigat iyon at marumi, at kung sa ordinaryong tingin lamang ay itatapon niya ito. Ngayon, nagdadalawang isip siyang bitawan ito. Isinilid niya iyon sa sako at dinala pa uwi. Gabing-gabi na nang mauwi siya sa inuupahang higaan sa masikip na tulugan. Hindi siya makatulog. Hawak niya ang singsing at paulit-ulit na iniisip kung bakit sa kanya ito napunta. Sino ang matandang pulubi? At paano nagkaroon ng ganoong kapangyarihan ang simpleng bagay na iyon? Kinabukasan, nagtungo siya sa isang lumang tindahan ng segunda mano na dati niyang nadaanan. Ipinakita niya roon ang relo at pilak na kutsara. Sinuri iyon ng matandang may-ari at agad nang iniba ang tingin nito. "Saan mo nakuha ito?" tanong ng matanda. "Nakuha ko lang po sa lumang bodega." Matagal munang tinitigan ng may-ari ang mga bagay bago sinabing, "Antik ang mga ito. Hindi basta sirang gamit. Bibilhin ko." Halos mawala ng hininga si Mark nang marinig ang halagang inalok sa kanya. Mas malaki iyon kaysa sa kinikita niya sa ilang linggong pamamasura. Hindi siya nagpahalata, mulit nanginginig ang mga daliri niya habang tinatanggap ang pera. Mula noon, dahan-dahan niyang sinubok ang kakayahan ng singsing. Hindi siya padalos-dalos. Natuto siyang maging maingat dahil napansin niya kapag masyado niyang matagal itong ginagamit, sumasakit ang ulo niya at parang nanghihina siya. Kaya tinitiyak niya na sa mahahalagang sandali lamang siya isusuot ito. Kapag nasa junk shop siya, hindi siya basta kumukuha ng kung ano-ano. Sa tulong ng kanyang bagong paningin, natutukoy niya kung aling lumang aparador ang may nakatagong kahon sa loob, kung aling sirang frame ang may tunay palang pilak sa likod, at kung aling mga batong galing sa mga tambak o sa tabi ng estero ang may mahalagang laman sa loob. Minsan, nakabili siya ng napakamurang lumang kahon na kahoy na mukhang walang silbi. Sa paningin ng iba, sirain na iyon at panggatong na lang. Ngunit nang pinignan niya ito habang suot ang singsing, natuklasan niya na may dobleng ilalim pala ito. Nang mabuksan niya sa inuupahan niyang silid, natuklasan niya na may lamang mga lumang baryang pilak at isang maliit na rosaryo na may ginto sa gitna. Hindi lahat ng natatagpuan niya ay ganap na kayamanan, ngunit sapat na iyon para mapansin niya na ang buhay niya ay unti-unting umaangat. Hindi lang sa lumang gamit gumagana ang kakaibang paningin niya. Isang araw napadaan siya sa mababaw na bahagi ng isang ilog sa gilid ng lungsod kung saan karaniwang nagtatapon ng ilan ng bato at grava mula sa construction site. Habang naglalakad roon, napatingin siya sa mga ordinaryong bato sa pampang. Nang may suot niya ang singsing, may ilang pirasong tila biglang nagkaroon ng kakaibang kinang sa loob. May berden ubod, may tila maputing kristal, at may ilang pirasong may makinis at siksik na kulay na hindi karaniwang nakikita sa karaniwang bato. Pinulot niya ang ilan at dinala sa isang bumibili ng mineral at lumang gemstones.
Hindi man lahat ay pambihira, may dalama sa mga iyon na binayaran ng mataas dahil may halaga pala ang laman. Doon niya naunawaan na ang biyayang natanggap niya ay hindi lamang para sa mga antik, pati na ang mga ordinaryong batong na daanan ng iba sa ilog at sa tabi ng daan ay maaring lamanan ng mamahaling bagay. Jade, makinis na mineral at iba pang mga batong hinahanap ng mga negosyante at kolektor. Sa kabila ng pag-angat ng kita, hindi agad nagbago ang pamumuhay niya. Patuloy pa rin siyang simple, patuloy pa rin siyang namamasyal sa mga lugar na dati niyang pinupuntahan. Ngunit unti-unti, mas maayos na ang kinakain niya. Hindi na siya natutulog ng gutom gabi-gabi. Nakabili rin siya ng disenteng tsinelas at 2 pares ng damit. Napansin ito ni Berto. "Hoy Mark," sagi minsan sabay silang namimili sa junk area. "Parang lumalakas ang kutob mo ha." "Tsamba lang po," sagot ni Mark. "Kung tsamba yan, sana ako ring ganyan." Ngumiti lamang siya. Hindi niya kayang sabihin ang totoo. Paano kung maagaw sa kanyang singsing? Paano kung isipin nilang baliw siya? O baka mas malala, baka gamitin niyo ng ibang tao sa kasakiman. At doon niya mas lalong napagtanto na ang kapangyarihang hawak niya ay hindi lamang bihaya. Isa rin itong pagsubok. Sa bawat lumang kahon na pwede niyang buksan, sa bawat batong pwede niyang pulutin sa ilog, sa bawat antigong pwedeng ipamura at ibenta ng napakalaki, laging may kaakibat na tanong. Magiging mabuti pa rin ba siya kung mabilis na dumating ang yaman? Sa gabing yon, hawak niya ang litrato ng kanyang ina at mahina siyang bumulong. "Nay, hindi ko po ito gagamitin sa masama." Sa labas ng bintana, maingay pa rin ang lungsod. Gulit sa kaibuturan ni Mark, may tahimik na pangakong nabuo. Yayaman siya, ngunit hindi siya magiging tulad ng mga taong nanakit at nanlamang sa kanya noon. Mula nang mabuksan ng kakaibang paningin ni Mark sa tuwing suot niya ang singsing, nagbago ang paraan ng kanyang pagtingin sa mundo. Ang dating tampak ng kalawang at kahoy ay hindi na lamang basura. Ang dating mga batong natatapakan sa tabing ilog ay hindi na lamang ordinaryong graba. Para sa kanya, bawat bagay ay may lihim na maaaring natutulog lamang, naghihintay sa tamang taong makakita. Ngunit hindi naman agad naging madali ang lahat. Sa simula, dahan-dahan lamang siya. Hindi siya nagpahalata, hindi siya biglang gumastos. Sa halip, inuna niya ang pag-iipon. Kapag may nahanap siyang lumang gamit na may halaga, tahimik niya itong binibili o kinukuha ng legal mula sa mga nagtatapon. Kapag may batong may mukhang mahalagang laman, hindi niya agad ipinapakita ang interes niya. Kumukuha lamang siya ng iilan para hindi maging kapansin-pansin. Sa mga sumunod na buwan, nagsimula siyang kumita ng mas malaki kaysa dati. Hindi pa milyon ang halaga, ngunit sapat na iyon para makaipon siya ng puhunan. Inalis niya ang sarili sa bangketa at sa ilalim ng tulay. Nagrenta siya ng maliit na higaan sa isang lumang boarding house. Masikip iyon, maingay at mainit. Pero para kay Mark, malaking bagay nang may sariling kandado ang pinto at may kisame siyang matatawag na sa kanya. Sunod niyang ginawa ang pag-aayos sa sarili. Bumili siya ng 3 disenteng kamiseta, 1 pares ng sapatos na hindi punit, at simpleng relyo. Hindi pa rin siya mukhang mayaman, pero hindi na rin siya mukhang batang pinabayaan ng mundo. Hindi nagtagal, nagsimula siyang magkaroon ng mas malalaking transaksyon. Isang araw, habang dumadaan sa gilid ng ilog na malapit sa pinagtatapunan ng graba at bato mula sa demolition site, may nakita siyang 3 tila pangkaraniwang bato na nakahalo sa putik. Nang isinuot niya ang singsing, nakita niya na may kakaibang kulay at siksik na niningning sa kaloob-looban ng mga iyon. Dinala niya ito sa isang bumibili ng gemstones at minerals. Mahaba ang pagsusuri ng negosyante. Pinakiramdaman muna nito ang bigat, tinuktok, sinipat sa ilaw, at saka napatingin kay Mark. "May alam ka sa bato?" "Kaunti lang po." "Ang 2 rito may halaga. Hindi man sobrang bihira pero maganda ang kalidad. Bibilhin ko." Hindi ipinakita ni Mark ang tuwa sa mukha, ngulit nang maibigay ang bayad, halos manginig ang tuhod niya. Sa unang pagkakataon, nakahawak siya ng perang sapat para magsimula ng mas matinong negosyo. Imbes na dalhin ang pera sa luho, mas maingat niya itong pinaikot. Natutunan niyang bumili ng mga lumang gamit sa murang halaga, ipaayos ang ilan at saka ibenta sa mga kolektor at tindahang may alam sa antiques. Kapag suot niya ang singsing, mas madali niyang natitiyak kung alin ang tunay na mahalaga at alin naman ang peke lamang o pinapamukhang luma.
Minsan, may isang lalaking pilit sa kanyang ibinebenta ang isang kahon puno raw ng lumang ginto. Nang tingnan niya iyon habang suot ang singsing, wala siyang nakitang tunay na halaga sa loob. Halos lahat ay peke. Ngumiti lamang siya at tumanggi. Doon niya naunawaan na hindi lamang panghanap ng yaman ang ibinigay sa kanya, pang-iwas din ito sa panlilinlang. Sa paglipas ng panahon, unti-unti nang lumalaki ang ipon niya. Ngunit higit sa kita, may isa pa siyang napansin. Gumagaan ang pakiramdam niya tuwing tumutulong siya sa iba. Isang hapon, binalikan niya ang lugar sa ilalim ng tulay kung saan siya minsang natulog sa karton. Nandoon pa rin ang ilang batang palaboy na dati niyang kasabayan sa pangangalakal. Bumili siya ng lugaw, pandesal at tubig para sa kanila. "Kuya Mark, ang dami nita," masayang sabi ng batang si Junjun. "Kain lang, habang mainit pa." May nagsabi sa kanya na sayang ang pera, ngunit para kay Mark, mas mabigat ang pakiramdam ng gutom na walang tumutulong kaysa sa perang inilalabas niya. Alam niya iyon dahil minsan siya mismo ang ganun. Napansin ni Berto ang unti-unti niyang pag-angat. "Hoy Mark," sabi niya habang nagkakape sa gilid ng palengke. "Ang bilis mong umasenso, huwag mong sasabihing nanalo ka sa sugal." Gumiti si Mark pero tumigas din agad ang mukha niya. "Hindi po ako gagamit ng sugal. Sugal ang sumira ng buhay namin." Tumanggo si Berto na tila naintindihan ng bigat ng sagot. Sa mga sumunod na linggo, lalo pang luminaw sa isip ni Mark ang gusto niyang tahakin. Hindi sapat na kumikita lamang siya ng palihim. Kailangan niyang gawing legal at maayos ang kanyang mga transaksyon. Kailangan niyang magkaroon ng pangalan, pwesto at negosyong hindi nakatayo sa tsamba kung hindi sa maingat na pagbuo. Isang gabi, nakaupo siya sa gilid ng bintana ng boarding house habang hawak ang singsing. Hindi na siya gutom, hindi na rin siya nangangapa kung saan kukuha ng pagkain kinabukasan. Ngulit alam niya na hindi pa doon nagtatapos ang laban. Ang mas malaking pagsubok ay kung paano niya hahawakan ang pag-angat nang hindi nagiging sakim o mapagmataas. Bumulong siya sa dilim. "Hindi po ako magpapadala." At sa unang pagkakataon napos niyang taksa ng karaan, nagsimula siyang maniwala na ang buhay ay hindi lamang tungkol sa pagligtas sa sarili. Maaari rin itong daan upang ibang tao naman ang maiangat mula sa kaparehong paghihirap. Lumipas ang mga taon at unti-unti nang nagbago ang anyo ng buhay ni Mark. Ang dating namumulot lamang ng bote at karton sa gilid ng palengke ay nagkaroon ng maliit na pwesto sa isang lumang commercial strip sa Maynila. Hindi iyon enggrande pero maayos at malinis. May salaming istante, mahinang ilaw na dilaw at simpleng karatulang kahoy na may nakapintang pangalan, M. Elena Antiques and Curios. Pangalan iyon ng kanyang ina. Sa unang araw na naitayo ang karatula, matagal itong tinitigan ni Mark. Naalala niya ang maliit nilang bahay sa Sorsogon, ang mga kamay ng kanyang ina na amoy sabon at usok ng kahoy at ang pangakong minsang ibinulong niyang aangat din siya sa buhay. Hindi siya sumigaw sa tuwa, hindi rin siya umiyak ng malakas. Tahimik lamang siyang tumingin sa pangalan ng tindahan at pumikit sandali na para bang may sinasabihan sa isip na, "Nay, nagsisimula na tayo." Hindi naging madali ang pagpapatakbo ng tindahan. Kahit may kakaiba na siyang paningin kapag suot ang singsing, hindi ibig sabihin niyon ay alam na niya agad kung paano palaguin ang negosyo. Kinailangan niyang mag-aral mag-isa, paano makipag-usap sa mga kliyente, paano magpresyo, paano tumingin ng tunay na collectible, at paanong umiwas sa mga manlulokong gusto siyang lokohin. Natutunan din niyang magbasa ng kaunti tungkol sa kasaysayan ng mga antigong gamit, alahas, lumang barya at mga pandekorasyong kahoy. Sa tulong ng singsing, kaya niyang tukuyin kung alin ang mga lumang aparador o kahon na may lihim na laman, alin ang framed image na may tunay na pilak na kabit, at alin ang tila simpleng batong pandekorasyon ngunit may mamahaling mineral sa kaloob-looban. Ngunit ang tunay na nagpabago sa kanya ay hindi lamang ang kapangyarihang iyon, kundi ang paraan ng paggamit niya rito. Hindi siya naging gahaman, hindi niya nilimas ang lahat ng kayamanang pwedeng makita, hindi rin siya naging mapanlamang sa presyo. Kapag may matandang nagbebenta ng lumang gamit na may halagang hindi nila alam, hindi niya ito dinadaya. Nagbibigay siya ng makatarungang halaga. Minsan pa nga, mas dinaragdagan niya kapag alam niyang iyon na lamang ang maipangbibili ng nagtitinda para sa gamot o pagkain. Unti-unti, kumalat ang pangalan niya.
May mga kolektor na nagsimulang dumayo sa kanyang tindahan. May mga negosyante ring gustong makipagtransaksyon sa kanya dahil magaling ang mata niya sa mga mamahaling piraso. Ang ilan ay natutuwa sa pagiging tahimik at diretsyo niya. Ang iba naman ay nagtataka kung paano niya nakikita ang halaga ng mga bagay na hindi napapansin ng iba. Hindi niya kailanman isiniwalat ang lihim ng singsing. Isa sa mga unang taong isinama niya sa pag-angat ay si Berto. Isang araw, pinuntahan niya ito sa likod ng palengke habang nagsasala ng karton. "Berto," sabi ni Mark, "sumama ka sa akin." Napakunot noo ang matanda. "Saan?" "Sa tindahan. Kailangan ko ng mapagkakatiwalaang tao sa paghahanap at pag-ayos ng mga item." "Ako? Basurero lang ako." "Naging basurero rin ako," sagot ni Mark. "At ikaw ang unang nagturo sa akin rito sa Maynila." Hindi agad sumagot si Berto. Ngulit makalipas ng ilang araw, pumayag din itong sumama sa kanya. Mula noon, naging katuwang niya ito sa pagkuha ng mga lumang gamit at sa pagtingin niyang mga maaaring mapagkakitaan. Habang lumalaki ang negosyo, hindi rin nakakalimutan ni Mark ang mga araw na siya'y gutom at walang mapagkakatiwalaan. Buwan-buwan, naglalaan siya ng pagkain para sa mga batang palaboy sa lugar. May mga pagkakataon ding tumutulong siya sa bayad ospital ng ilang dating kasabay sa lansangan. Hindi niya ito ipinagmamalaki, hindi rin niya ikinukwento sa mga kliyente. Tahimik lang niyang ginagawa na para bang bahagi iyon ng isang pangakong minsang ginawa niya sa sarili na kung sakaling umasenso siya, hindi niya kakalimutan ang hirap. Minsan, sa likod mang tindahan, napansin ni Berto ang ginagawa niyang pamimigay ng bigas at dilatang pagkain sa ilang pamilya. "Mark," sabi nito, "kung gusto mong yumaman ng mas mabilis, itigil mo yung pagiging sobrang maawain." Nagiti siya. "Kung yumaman man ako pero maging bato ang puso ko, para saan pa?" Natahimik si Berto. Sa panahong iyon, alam na nitong malayo na ang narating ng batang minsang namulot ng bote sa tabi niya. Ngunit alam din nitong may kabutihang hindi galing sa pera ang nagpapatuloy sa buhay ni Mark. Sa kabila ng tagumpay, may isang bahagi ng nakaraan na hindi niya kailanman mahahawakan ng buo, ang tungkol sa kanyang tiyuhing si Mang Rogelio. Maraming beses na niyang naisip umuwi sa Sorsogon. Maraming beses din niyang naisip na baka wala na roon ang tiyuhin niya o baka hindi na siya kilala. Mas mabigat ang tanong na lagi niyang iniiwas. Paano kung hindi pala talaga siyang hinanap ng tiyuhin niya? Paano kung totoo nga ang madalas sinasabi ni Aling Nena noon na pabigat lang siya? Kaya itinulak niya muna ang mga tanong iyon sa gilid ng isip at nagpatuloy sa trabaho. Ngulit sa kabilang dulo ng bansa, habang abala si Mark sa pagpapatayo ng panibagong sangay ng maliit niyang negosyo, ay may isang lalaking kababalik lamang sa abroad ang unti-unting natutuklasan ang katotohanang matagal nang itinago sa kanya. At nang mabunyag ang lahat, magsisimulang humabol ang nakaraan kay Mark, dala ang sakit, pagsisisi, at pagkakataong matagal nang hindi niya inaasahang babalik pa. Pagkatapos ng maraming taon sa abroad, umuwi si Mang Rogelio sa Sorsogon na may dalang pagod, ipon at isang pangarap na matagal nang binubuo sa isip niya. Akala niya matatagpuan niya ang bahay ng kapatid niyang si Aling Elena na naayos na at si Mark na kahit paano ay nakatayo na sa sariling paa. Matagal niya niyang pinangangarapan ng araw na iyon. Sa dami ng taon niyang lumayo para magtrabaho, iyon ang palagi niyang pinanggahawakan. Na balang araw, makakauwi siyang maayos na ang batang ipinagkatiwala sa kanya ng kanyang kapatid. Mulit pagdating niya sa baryo, parang agad siyang sinampal ng katotohanan. Ang lumang bahay ay halos ganun pa rin. May mga yero pa ring kalawangin, may mga dingding pa ring nangingitim sa tag-ulan. Ang bakuran ay hindi inayos, kundi mista lang pinabayaan. Wala doon ang bahay na dapat ay napakumpinar na mula sa perang matagal nang ipinadala sa kanya. Pag-upo pa lamang niya sa bahay, napansin na ni Mang Rogelio ang kakaibang kilos ni Aling Nena. Hindi ito makatingin ng diretsyo sa kanya. Masyado itong madaldal, tila pinupuno ang katahimikan ng kung ano-anong kwento. Ang hirap ng buhay rito, ang daming gastusin, ang daming problema. Nasukol agad ni Mang Rogelio ng kotob na may hindi tama. "Nasaan si Mark?" tanong niya. Napahinto si Aling Nena. "Nasaan si Mark?" ulit ni Mang Rogelio, mas mabigat na ang boses. Matagal na iyong wala rito." Hindi agad na intindihan ni Mang Rogelio ang narinig. "Anong ibig mong sabihing na wala rito?" "Lumayas kasi siya," sagot ni Aling Nena.
Matigas ang ulo, hindi mo pagsabihan. Natahimik si Mang Rogelio. Lumayas? Ulit niya, tila hindi makapaniwala. Bakit? Kailan pa? Nagkagulo ang isip ni Aling Nena. Paiba-iba ang sagot nito. Kung minsan ay sinasabing tamad si Mark, kung minsan ay sumama ang loob nito. Ngunit habang tumatagal ang pagtatanong ni Mang Rogelio, lalo lamang nabubutas ang mga palusot at lalo pang nadurog ang dibdib niya nang may isang matandang kapitbahay na hindi na nakatiis at nagsabi ng totoo. Rogelio, maingat nitong sabi, huwag kang magagalit pero kawawa ang batang iyon rito noon. Palaging pinagagalitan. Minsan pa nga pinapalo kapag natatalo si Nena sa sudal. Parang tumigil ang mundo ni Mang Rogelio. Sugal? Ulit niya habang lumilingon kay Aling Nena. At doon tuluyang lumabas ang lahat. Ang perang ipinapadala niya para sa pag-aaral ni Mark, para sa pagkain at para sa pagpapaayos ng bahay ay hindi napunta sa bata at sa tahanan. Nauhi iyon sa tongits, mahong, pustahan, utang at luho. Ang batang ipinangako niyang aalagaan ay pinahinto sa pag-aaral, ginawang utusan at pinalayas ng takot at pananakit. Hindi na napigilan ni Mang Rogelio ang galit. Paano mo nagawa yun? Kapatid ko si Elena. Nangako ako sa kanya. Hindi ko naman ginusto, pilit ni Nena. Tumigil ka. Halos manginig ang boses niya. Taon-taon akong nagpakahirap para sa batang iyon. Taon-taon akong naniniwalang maayos siya. Niloko mo ako. Lumabas sa baryo ang sigawan. Narinig iyon ng mga kapitbahay. At sa unang pagkakataon, isa-isang nagsalita ang mga taong matagal nang nananahimik. May nagkwento kung paano nila nakitang may pasa si Mark noon. May nagsabi kung paano ito pinagagalitan sa harap ng ibang tao. May nagsumbong pang pati perang dapat ay para sa pagpapaayos ng bahay ay nawaldas sa bisyo. Sa loob lamang ng isang araw, tila bumagsak ang lahat para kay Aling Nena. Ang reputasyong pilit nitong iniingatan sa baryo ay nabasag. Ang mga kaibigang kasalo nito sa sugal ay nagsimula ng umiwas. Ang mga pinagkakautangan ay isa-isang dumating sa bahay. Nang malamang umuwi na si Mang Rogelio, agad silang naningil. Ano na ang bayad mo sa amin? Sigaw ng isa. Matagal na yung utang na yan. Dagdag ng isa pa. Hindi na itago ni Aling Nena ang kahiyaan. Habang lumalala ang gulo, lalo ring nabubuksan ang lahat ng itinago nitong kasinungalingan. Samantala, si Mang Rogelio ay tila biglang tumanda ng ilang taon sa loob ng iilang oras. Hindi niya natanggap na ang batang ipinangako niyang aalagaan ay matagal nang nawawala at hindi niya lang alam kung buhay pa ba ito. Ang bawat perang ipinapadala niya ay tila naging patalim na lalong sumugat sa kanyang konsensya. Mark, wika niya minsan habang nakaupo mag-isa sa labas ng bahay. Ngulit wala iyong kasagutan. Sa mga sumunod na linggo, tuluyan ang bumagsak si Aling Nena. Naubos ang natitirang pera sa pambayad ng mga utang at sa pagtakbo sa mga taong galit sa kanya. Wala nang gustong dumamay sa kanya. Ang mga dati niyang kasamang tumatawa sa sugalan ay biglang nawala. Ang mga kapitbahay na dating tahimik ay hindi na rin siya kinikimik. Sa huli, nang hindi na niya matiis ang tingin ng mga tao at ang galit ni Mang Rogelio, napilitan siyang umalis at tumuloy sa malayong kamag-anak sa kabilang bayan. Hindi iyon maringal na pag-alis. Wala ring luhang pumigil sa kanya. Ang dala lamang niya ay ilang damit at ang mabigat na kahiyaang siya mismong lumikha. Naiwan si Mang Rogelio sa bahay na puno ng alaala at pagsisisi. Araw-araw, iniisip niya ang mukha ni Aling Elena at ang pangakong hindi niya natupad. Araw-araw din niyang tinatanong ang sarili kung nasaan na si Mark at anong hirap ang dinanas nito habang siya'y nasa malayo at naniniwalang maayos ang lahat. Ngunit, hindi lahat ng sugat ay agad dumudugo sa umpisa. May mga sugat na saka lamang tumitindi
kapag malinaw mo nang nakikita ang buong pinsala. At para kay Mang Rogelio, nagsisimula pa lamang ang pinakamabigat na kapalit ng katotoanang natuklasan niya. Sa mga unang araw matapos mabunyag ang lahat, pilit pang tinatayo ni Mang Rogelio ang sarili. Nilinis niya ang bakuran, inayos ang ilang sirang bahagi ng bahay, tinangkang hanapin ang mga dating kakilala ni Mark. Nagpunta siya sa paaralan kung saan minsang nag-aral ang pamangkin, sa mga tindahang madalas nitong utangan noon at sa mga kapitbahay na baka may alam kung saan ito nagtungo. Pero paiba-iba ang sagot ng mga tao. Parang sabi, sumakay raw sa truck. May nagsabing papuntang Maynila. Matagal na iyon, Rogelio. Wala nang balita. Sa bawat araw na walang malinaw na sagot, lalong sumisikip ang dibdib ni Mang Rogelio. Ang batang ipinangako niyang babantayan ay tila tinangyay ng hangin nang walang man lang siyang nagawa. Lahat ng taon ng pagpapadala niya ng pera, lahat ng overtime niya sa abroad, lahat ng pagtitiis niyang malayo sa pamilya, biglang parang nawalan ng saysay dahil ang akala niyang pinoprotektahan niya ay siya palang pinapabayaan. Unti-unti, kinain siya ng guilt. Nagsimula iyon sa hindi pagkain ng maayos. Sumunod ay ang hirap matulog sa gabi. Pagkatapos ay ang madalas na pagtitig lamang sa dagat. Hawak ang lumang litrato nilang magkapatid ni Aling Elena. May mga gabi na naririnig ng mga kapitbahay ang mahinang niyang pagsasalita na para bang humihingi siya ng tawad sa hangin. Elena, patawarin mo ako. Dahil sa sobrang bigat ng kalooban, natuto siyang uminom. Nung una, kaunting tagay lamang sa gabi upang makatulog, ngunit habang tumatagal, mas dumadalas. Sa halip na harapin ang sakit, nilulunod niya ito sa alak. Ang mga tao sa baryo ay naaawa sa kanya, ngunit wala ring makapigil. Paano mo mapapagaan ang sakit ng taong alam na siya'y nadaya? Ngunit mas masakit doon ang pakiramdam na hindi niya nailigtas ang batang ipinagkatiwala sa kanya. Lumipas ang ilang buwan at nagsimulang bumigay ang katawan ni Mang Rogelio. Pamayat siya, madalas siyang ubuhin. Minsan ay hilo at halos hindi makatayo. Hanggang isang hapon, natagpuan siyang nakaupo sa gilid ng kanilang bahay, maputla at halos walang malay. Dinala siya ng mga kapitbahay sa maliit na klinika sa bayan. Doon sinabi ng doktor na kailangan niya ng mas maayos na gamutan. Humina na ang kanyang katawan dahil sa alak, pagod at sobrang stress. Hindi alam ng baryo kung paano makakarating ang balita kay Mark. Ngunit ang mundo, sa isang kakaibang paraan, ay marunong magtagpi ng mga landas. Isang dating kabarangay na napadpad sa Maynila at nakita sa pangalan ni Mark sa kanyang tindahan ang nagulat nang makilala ang binatang basurero noon. Nang magkausap sila, ikinuwento nito ang nangyari sa Sorsogon, ang pag-uwi ni Mang Rogelio, ang pagbagsak ni Aling Nena at ang pagkakasakit ng tiyuhin niyang labis na nagsisisi. Matagal na walang imik si Mark matapos marinig ang balita. Tahimik niyang inilapag ang tasa ng kape sa mesa. Lahat ng sakit na akala niya'y naibaon na ng panahon ay tila muling gumalaw sa loob niya. Ngunit sa gitna ng bigat, may isang bagay na lumutang sa alaala niya. Ang boses ni Mang Rogelio noon sa telepono, mabait at tunay na nag-aalala. Mag-aral kang mabuti, iho. Hindi niya kayang magtanim ng galit sa tiyuhin niya. Alam niyang naloko ni nito. Kinabukasan din, umalis si Mark patungong Sorsogon. Mahaba ang biyahe, ngulit mas mabigat ang mga iniisip niya kaysa sa oras ng paglalakbay. Pagdating niya sa baryo, tila lumiit muli ang mundo sa paligid niya. Nandoon pa rin ang niyugan. Nandoon pa rin ang amoy ng dagat. Ngunit wala na ang batang dating takot na takot sa bawat yabag sa bahay. Pagpasok niya sa klinika, agad niyang nakita si Mang Rogelio. Payat, maputla at halatang pinahirapan ng mga nakaraang buwan. Hindi agad ito nakapagsalita. Tinitigan lamang siya na tila hindi makapaniwala. "Mark ba?" mahina nitong sabi. "Opo, tiyo."
Biglang namuo ang luha sa mata ni Mang Rogelio. "Patawarin mo ako. Hindi kita nabantayan." Tumahimik si Mark sandali. Ang dami niyang pwedeng sabihin. Ang dami niyang pwedeng isumbat. Ngulit sa huli, umiling lang siya. "Niloko rin po kayo. Hindi po kayo ang kalaban ko." Tuluyang napaiyak sa Mang Rogelio. Mula noon, si Mark na ang nag-asikaso sa gamutan ng tiyuhin niya. Dinala niya ito sa mas maayos na ospital sa lungsod. Siya ang nagbayad ng lahat ng gamot, laboratorio at pagpapagamot. Ang mga dating kapitbahay na minsang naaawa lamang sa kanya ay ngayon ay hindi makapaniwala sa pagbabalik niyang maayos ang buhay at may kakayanang tumulong. Nang medyo gumaling si Mang Rogelio, hindi na siya pinabayaan ni Mark. Dinala niya ito sa Maynila at pinatira sa sarili niyang bahay. Inihanda niya isang silid para rito. Malinis, maaliwalas, at may bintanang tanaw ang kanyang maliit na hardin. "Dito na po kayo. Magpagaling muna kayo." Sa mga sumunod na araw, unti-unting lumakas si Mang Rogelio. Ngunit higit sa pisikal na paggaling, dahan-dahan ding gumagaan ang loob nito dahil nakita niya na hindi nalunod sa galit ang batang tagal niyang ipinagluluksa. Sa halip, itong batang ito pa ang nagligtas sa kanya. Minsan, habang magkatabi silang nakaupo sa hardin, nagsalita si Mang Rogelio. "Hindi ko alam kung paano ka makakabawi sa akin." Tumingin siyang malayo at bahagyang ngumiti. "Hindi ko rin po alam kung paano ako nabuhay noon, pero nandito na tayo." Hindi man nabawi ng mga salitang iyon ng lahat ng taong nawala, sapat iyon upang mabawasan ng kirot ng nakaraan. At habang muling nabubuo ang isang pamilyang minsang nasira ng kasinungalingan at sugal, may isang nilalang na matagal ng tahimik na nagmamadsat kay Mark. Naghihintay kung paano niya hahawakan ng yaman, kapangyarihan at pagkakataong ibalik ang kabutihan sa mundo. Lumipas ang ilang buwan matapos dalhin ni Mark si Mang Rogelio sa kanyang bahay sa Maynila. Unti-unti nang bumalik ang lakas ng tiyuhin niya. Nakakalakad na sa hardin tuwing umaga, nakakakain ng maayos, hindi na rin ito umiinom. Paminsan-minsan, tumutulong pa ito sa tindahan sa simpleng paraan, pagwawalis sa likod, pag-aayos ng mga kahon, o simpleng pakikipagkwentuhan sa mga tauhan. Sa unang pagkakataon matapos ang napakaraming taon, naramdaman ni Mark na may tahanan siyang hindi puno ng takot. Ngunit hindi siya naging maluha sa tagumpay. Kahit lumalago ang negosyo niya sa pagbili at pagdebenta ng antiques, gemstones at mahalagang lumang gamit, nanatili pa rin siyang simple sa pananamit at kilos. Patuloy pa rin siyang tumutulong sa ilang batang palaboy at sa mga nangangailangan. May mga pagkakataon din na bumibili siya ng pagkain at gamot para sa mga matatandaan na wala nang kumakalinga. Hindi niya alam kung bakit, ngunit tuwing ginagawa niya iyon, para bang mas umiinit ng bahagya ang singsing sa kanyang daliri. Hindi nakakatakot, kung hindi, tila kontento. Isang gabi, matapos magsara ang tindahan, naupo si Mark sa hardin. Tahimik ang paligid, mahina ang ihip ng hangin, at ang ilaw mula sa bintana ng bahay ay sapat lamang upang makita ang mga paso at halaman sa gilid. Pinagmamasdan niya ang singsing sa kanyang daliri at iniisip ang lahat ng nangyari mula nang natagpuan niya ang matandang pulubi sa kalsada. Doon niya muling narinig ang isang tinig. "Hindi ka nagbago." Napalingon si Mark. Sa tabi ng halamang gumamela, nakatayo ang isang matandang lalaking pamilyar na pamilyar sa kanya, ang pulubing minsan niyang tinulungan sa kalsada. Ngunit ngayon, hindi na ito gusgusin at lupaypay. Bagamat maliit ang pangangatawan at may mga kulubot pa rin sa mukha, may kakaibang tindig at kislap na sa anyo nito. Ang mga mata nito ay mas matingkad at may kung anong sinaunang katahimikan sa presensya niya. Tumayo si Mark. "Kayo?" Ngumiti ang matanda. "Matagal na kitang minamasdan, Mark." Unti-unting nagbago ang anyo nito sa kanyang paningin. Hindi yun nakakatakot, ngulit malinaw na hindi ito ordinaryong tao. Mas naging maliit ang tindig nito
Bahagyang tumalas ang mga tenga at tila nagkaroon ng liwanag ang mga ukit sa suot nitong munting kasuotan. Noon niya naunawaan ang hindi niya maipaliwanag noon pa man. Isa itong duwende. Hindi nakapagsalita agad si Mark. Ang singsing na yan, sabi ng duwende, ay hindi ibinibigay sa kung sino-sino lang. Matagal na kitang sinubok bago ko yun inabot sa'yo. Ako po? Tanong ni Mark. Oo, nakita kita noon pa man. Isang batang sinaktan, ngunit hindi nawalan ng awa. Isang binatang hudom, ngunit handang magbahagi ng huling tinapay. Maraming tao ang pwedeng makatanggap ng biyaya, pero kakaunti ang marunong gumamit nito ng tama. Tumingin si Mark sa singsing. Sinubaybayan ko rin ang bawat hakbang mo matapos mabuksan ang paningin mo, patuloy ng duwende. Pinanood kita sa junk shop, sa ilog, sa tindahan at sa bawat pagkakataon na pwede kang naging sakim. Napayuko si Mark. Hindi niya alam kung matutuwa ba siya o dapat kabahan. Kapag naging mapang-abuso ka, kapag ginamit mo ang bihaya para mandaya, manlamang o yurakan ng iba, kukunin ko sana pabalik ang singsing. Napatingin si Mark. Bakit hindi niyo po kinuha? Bahagyang mumiti ang duwende. Dahil hindi ka nilamon ng yaman. Tumahimik ang hardin. Maging ang hangin ay parang nakinig sa sinabi nito. Marami kang natulungan. Hindi mo kinalimutan ang gutom. Hindi mo kinalimutan ang pagiging palaboy. At higit sa lahat, hindi mo kinalimutan ang tiyo mo na walang kamalay-malay na niloko rin. Marami ang gagamit ng yaman para gumanti. Ikaw, pinili mong magpagamot at magpatawad. Tumingin si Mark sa bintana ng bahay kung saan marahil ay nagpapahinga si Mang Rogelio. Hindi po kasi siya ang nanakit sa akin. Niloko rin po siya. Tumanggo ang duwende na para bang iyon mismo ang sagot na gusto nitong marinig. Ang kayamanan, sabi nito, ay hindi lang nasusukat sa dami ng pera o mamahaling bato. Nasusukat din yan sa tibay ng puso, sa dami ng taong hindi mo pinabayaan kahit kaya mo nang mamuhay para sa sarili mo lamang. Saglit na uminit ang singsing sa daliri ni Mark. Hindi nakakapasong init, kundi isang mahinahong pag-init na parang kumpirmasyon. Mananatili sa iyo ang biyayang iyan, sabi ng duwende, narapat lamang. Napuno ng kung anong gaan ng dibdib ni Mark. Hindi niya inaasahang kang mahiwagang bagay na minsang nagpabago sa anyang buhay ay may kaakibat palang tahimik na paghusga sa bawat ginawa niya. Salamat po, sabi niya. Hindi ko po ito sasayangin. Alam ko, tugon ng duwende. At tulad ng unang pagkikita nila, sandali lamang ang lumipas at tila natunaw na lamang sa dilim ng gabi. Naiwan si Mark sa hardin, hawak ang singsing at dala ang mas malalim na pag-unawa sa lahat. Makalipas ang mga araw, nagpatuloy ang buhay niya. Lalo pang lumago ang negosyo. Mas marami siyang natulungan. Mas lalo ring tumatag ang samahan nila kay Mang Rogelio na tila pinupunan ang mga taong kinuha sa kanila ng sakit at kasinungalingan. Samantala, Aling Nena ay nanatiling malayo, bitbit ang sariling pagbagsak at pagsisisi. Isang tahimik na paalala na ang kasakiman ay laging may kabayaran. Pero kay Mark, ang pinakamahalagang yaman ay hindi lang ang mga natuklasan niyang jade, gemstones at antigong kayamanan sa loob ng mga ordinaryong bagay. Ang tunay niyang yaman ay ang katotohanan na kahit minsan siyang itinuring na walang halaga, hindi siya naging mapait, hindi siya naging malupit, at hindi niya hinayaang ang sugat ng makaraan ang magdikta ng uri ng taong magiging siya. Sa mundong maraming nakakakita lamang ng panlabas, si Mark ang naging patunay na may mga tao ring kayang tumingin ng mas malalim, hindi lang sa mga bato at lumang bahon, kundi sa sarili nilang puso.
At doon nagwakas ang kwento ng batang minsang lumayas na dala lamang isang lumang sako, ngunit nakatagpo ng biyaya na hindi lang nagpayaman sa kanyang buhay, kundi nagpanatili rin sa kanyang pagkatao.